Palagay niyo po, nakikinig ba kayo? Alam niyo, pinakamaganda na magkaroon ng unity sa church. Sa church. Wala nang tatalo dyan, mga kapatid. Okay, let's go back to our text. Balikan natin yung text natin. Let's go to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Muli, ating pag-usapan yung unity in the church. Amen, amen. Unity in the church. Alam niyo, sabi ng isang matandang pastor, patay na yung pastor na ito. Sabi niya, kung meron mang kinakatakutan ni Satanas, yung magkaroon ng unity sa church. At kung meron mang kinasisiyahan ni Satanas, yung walang unity sa church. Naunawaan niyo po ako? Come on, amen. Ha? Alam niyo, maganda na tayo, kayo mga kalalakihan, masanay kayo mag-amen. Ha? Tsaka yung, hindi yung amen na pabulong, maganda yung amen na sumisigaw tayo para sa Panginoon. Awan ko lang sa inyo. Kaya maganda yung mga preaching na narinig namin ng Men for Christ. Yeah, amen. Ang lalaki dapat talaga hindi nahiyang sumigaw ng malakas na amen. Alam niyo, pag lalaki ka, hindi ka marunong sumigaw ng amen para kay Kristo, diyan masaya si Satanas. Alright, let's go to our verse. Sabi ng Bible diyan, there is one body. Verse number 3 muna tayo. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Amen. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabing ito na inyo pong pinagkaloob. Oh God, please, give us your words, open our hearts and minds, and make us humble, oh God. Make us teachable. At kausapin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. At lagyan niyo po ng inyong mga salita ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Kailangan po namin. We need your words, oh God. So please, forgive us our sins. In Jesus' name I pray. Amen. All right, you may be seated. Na makinig kayo na maigi sapagkat napakalaga itong pinag-uusapan natin. Amen. Now, unity means oneness. Unity, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na buong pagkakaisa. Meron tayong ganap na pagkakasundo. Meron tayong lubos na pagkakasundo. Amen? Oneness. Yan, oneness. Kaya makita nyo dito ay, ang sabi ko sa inyo, first point na binigay ko sa inyo ay, saan tayo dapat, o ano yung nagdadala sa atin para magkaisa. Yun ang hinahanap ko na ano. Nakikinig kayo? Ano ang magdadala sa atin para tayo ay nagkakasundo o magkakasundo? There must be something for us as the body, as a part of Christ's body na mag-unite sa atin as Christ's body. Amen? At itong bagay na ito na dapat magdadala sa atin to unite as a church, as the body of Christ, ay hindi tayo pwedeng gagawa ng kanya-kanyang gusto natin na gawin to unite every one of us as a church. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Kundi Diyos pa rin ang magbibigay sa atin kung saan dapat tayo maging iisa. Alright? Saan dapat tayo iisa? Saan dapat tayo nagkakasundo? Saan dapat tayo
tinatawag na nagiging oneness. Amen? And these things ay hindi mo pwedeng, hindi ako gagawa, hindi ko kinakailang gumawa, hindi mo kinakailang gumawa, kundi nandito na, susundin na lang natin. O katulad ng halimbawa, nung sinabi ko sa inyo, bakit kinakailangan? Saan dapat tayo nag-unite? Number one, in Christ's body. Alright, nakuha nyo? In Christ's body. Amen? Kasi, tinan mo, balikan lang natin itong talatang ito. Let's go to 1 Corinthians in chapter 12, verse number 18. So makikita nyo dito, anong sabi niya dyan? Sige, puntahan. Buklat Bible. Okay? Kasi, dapat maunawaan natin bakit iisa tayo. Amen? Bakit dapat tayo mag-unite? Amen? At saan tayo nag-unite? Tingnan nyo dito. Ano sabi niya? But now hath God, in verse number 18. 1 Corinthians 12, number 18. But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Alright? Nakikinig kayo? And if they were all one member, where were the body? Yan, bago natin ituloy. Ito muna. Ano nakalagay dyan? Sabi ng Biblia, God set the members, every one of them, in the body. Okay, do you understand the verse? Who set the members, everyone in the body? Who? Jesus. Amen? Jesus Christ. Alright, nakikinig tayo? God. Amen? God set the members, every one of them, in the body. So, kung itaas-taas natin konti, sabi ng Bible dyan sa verse number 12, tinan nyo na umakyat tayo konti. Okay? Anong sabi niya? For, alright, sumunod kayo, sabay-sabay tayo. For, as the body is one. Ilan ang katawan? One. Sino ang tinutukoy dito o kaninong body ang tinutukoy dito? Christ's body. Amen? Christ's body, the church, the Baptist church at Corinth. Amen? The Baptist church at Corinth. And had many members. In fact, mga kapatid, si Paul, gumamit siya ng illustration para maunawaan natin as a part of Christ's body in order for us to understand well, understand carefully, understand clearly. Anong ginamit ni Paul? Human body. Tama? Paul compares the body of Christ to a human body. Come on, makinig. Dito lahat tingin. Dalawa lang tingin. Bible, dito sa pulpit. Ako. Okay? Alangan nang dito naman kayo nakatingin. Mas maganda sa nagsasalita, nakatingin. Di ba? O wag dito sa halaman, wag din dyan kasi hindi naman silang nagsasalita. Tama? Pero makita ninyo, yung human body natin, each part has a specific function that is necessary to the body as a whole. Nakikinig tayo? Kaya makita nyo, parang tong katawan natin. Yan. Ultimo maliit na bahagi ng katawan mo. Ultimo hindi mo nakikita na bahagi ng katawan mo. Panlabas man na parts ng ating katawan hanggang sa kaloob-looban ng ating human body na parts ng ating katawan. Mga kapatid, hindi inilagay ng Diyos dyan na hindi kailangan ng katawan. Okay, nakuha nyo? Hindi maglalagay ng Diyos ng anumang human parts ng ating body or body parts, mga kapatid, na hindi kailangan. Ha? Oh, meron akong naririnig na, alam mo, kahit pagtanggalin mo ito, mabubuhay ka pa rin. Ano yung marami, di ba?
marami tayong mga body parts, pag tinanggal mo yan, pwede ka pa rin mabuhay. Pwede, meron ba? Marami, tama? Pero, mas maganda pa rin na nabubuhay ka na kumpleto ang body parts mo. At hindi lang basta kumpleto ang body parts mo, kundi lahat nagpa-function. Because every parts of our body has an specific function to the body as a whole. Now, like for example, meron bang purpose yung pilik mata mo? Meron ba? Meron ba? Meron. Kaya nga yung iba sa inyo, sinosobrahan ninyo. Anong ibig sabihin nun? Hindi kayo nakukontento sa pilik mata mo na iniligay ng Diyos. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa na ninyo mga kababaihan? Nagkakaroon ng extension. Di ba? Ay ang problema ngayon, pag tumakbo ka, nahuhulog. Oh, di ba? So, mga kapatid, pwede yan. Pwede kang mabubuhay ka pa kahit wala kang pilik mata, mabubuhay ka pa kahit wala kang isang kamay, mabubuhay ka pa kahit wala kang isang paa, ha? Mabubuhay ka pa niyan. Pero hindi ka kumpleto as human being. As far as the whole human body, you are not complete, therefore you are incomplete. Pero ano ang kumpleto na inilagay ng Diyos? Ginawa ng Diyos na body parts natin, human body natin, lahat. Eto na. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, inilagay ng Diyos dyan, the parts, yung mga parts na yan are different. Because, different. Magkakaiba yan ng purpose. Pero magkakaiba man ng purpose yan, may mga hindi pare-parehas man yan, pero makinig kayo, konektado yan sa isa't isa yan to work together. Come on, amen? Konektado yan to work together. So, hindi po pwedeng konektado yan sa isa't isa na magkakaka-kontra-kontra, kundi dapat may pagkakasundo sapagat merong specialty yan sa bawat isa na trabaho ng isa na kailangan yung isa. Katulad halimbawa, tinan nyo na may gito. Ito bang kamay, kaya niya bang gawin ang nagagawa ng paa? Hindi lahat. Tama. Hindi lahat. Meron din naman, pero hindi lahat. Pero iba talaga ang function ng kamay sa paa. Kaya nga inilagay ng Diyos yung kamay at saka paa. Kasi kung parehas lang naman, sana wala ng kamay. Kung parehas lang naman mga kapatid, sana wala ng paa. Tama. Pero, bagamat may mga ilan na nagagawa ng kamay, na pwedeng gawin ng paa, pwedeng gawin ng paa, na pwedeng gawin ng kamay, pero, mga kapatid, ewan ko lang, pero meron akong nakita mahirap pa yung sumubo na ang pagsubo mo pag kumain ka, paa mo. Pero meron akong nakita, magaling magluto, magaling ang pagsubo niya, yung paa niya, nakakutsara pa. Hindi ako nagpipiro. Di ba? Pero, bakit ginagawa niya yun? Gawa ng walang kamay. Pero kung kumpleto ka, anong ginagamit mo pag kumakain ka? Kamay, paa. Di ba? Kamay. Bakit? Yun yung normal. Kaya huwag niyong kakalimutan. Alright? Sabi ng Bible dito, for us the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Okay, maliwanag ito. Amen? For by one Spirit are we all baptized into one body, were we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit, for the body is not one member, but many.
Oh, malinaw ito. 15, tinan nyo to. Ano sabi niya? If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Hindi pwede yun. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Kahit gaano ka katangkad, kahit gaano ka kakaputi, kahit anong itsura mo, sabi mo naman perfect, ang height mo perfect, ang muscle mo perfect ka talaga, pambira. Pero kung ang lahat ng parts, body parts mo, puro mata, you're not good. Sige nga, kung kakain ka, subukan mo yung mata mo. Oh, ang ulam mo sabaw, alam nang buhusan mo yung mata mo ng sabaw. Di ba? Hindi maganda. So ang Panginoon, huwag niyong kakalimutan, ano sabi ng Diyos? God set the members, every one of them in the body. Likewise in the church. Amen? Exactly mga kapatid, ganun din sa ating simbahan. Magkakaiba man ang katayuan natin dito, pero magkakaiba man ang position natin dito, pero dapat iisa yung purpose natin, walang iba kundi to please God. Amen? Halimbawa, maglinis ka ng CR, anong nasa isip mo? To please God. Magwalis ka dyan, anong nasa isip mo? To please Him. Di ba? Nakakatuwa naman, napakaganda. Bakit? Because we are all, God put or set us in His own body. Hindi naman ako ang nagtalaga sa inyo dyan. Hindi ako ang nagdagdag sa inyo dyan. Ang nagdagdag sa bawat isa sa atin ay Diyos, because He owns this church. Nakuha niyo mga kapatid? Kanya ito. Kaya makita niyo dito sa verse number 29. Tingnan niyo dyan. Ano sabi ng Bible dyan? 27. 1 Corinthians 12:27. Now ye are the body of Christ, and members in particular. And God hath set. Maliwanag? Inulit niya naman yung salitang set. Some in the church, first, apostles, secondary, prophets, thirdly, teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Tama, hindi naman lahat eh. Lahat ba apostle? Yung unang church sa Jerusalem, lahat ba yun apostoles? Hindi. Di ba? Are all prophets? Lahat ba propeta? Hindi rin. Are all teachers? Hindi. Are all workers of miracles? Hindi rin. Have all the gifts of healings? Do all speak with tongues? No, hindi. O, lahat ba dito nakakapag-English? Hindi, di ba? Do all interpret? Pero anong sabi ng Biblia? But covet earnestly the best gifts. Amen? And yet shew I unto you a more excellent way. Now, tinan nyo. Alam nyo ba na meron tayong kanya-kanyang kakayanan na wala sa iba na ibinigay lamang ng Diyos para sa iyo? Come on, amen? Meron. Ako hindi ko kayang mag-CR ng 1 oras. Wala akong kakayanan na ganun. Ako hindi ko kayang pag nag-CR ako, pagbalik ko, tapos na yung ginagawa nila. Hindi ko kaya yun. dig deeper. Ang nakakaintindi lang yung mga kasama ko rito eh. May magpapaalam, sir, share lang ako. Yung ba, pupungas-pungas pa eh.
Yung pala natulog sa CR na habang nasa bowl. Hindi ko kaya yon. Ha? Bakit? Kasi nag-i-enjoy ako na magtrabaho sa Panginoon. Wala kang matututunan pag nagtatago ka lagi. Ha? Naunawan natin. You will never learn. Ha? Hindi kayo matututo pag nagtatago kayo. Katulad yan, may construction. O ilang mga tatay lang pumunta dito na hindi full time. O, di ba? Pero makita nyo, sana naman, I hope, kayo'y pumupunta dito, yung ibang tatay, mga kabataan, at wala kayong ibang purpose kundi, hindi, pupunta ako doon kasi I am a part of the body. And I want to please Him, the one who set me in His own body. Amen. Di ba napakaganda? Kaya nga dito, mga kapatid, hindi pwedeng, alisin nyo sa isip nyo yan, wala tayong karapatan na magmalakihan sa bawat isa. Wala tayong karapatan na magyabangan sa isa't isa. Alam nyo, yung pinakamaganda talaga ay lagi tayong iisa, meron tayong pagkakaisa, meron tayong pagkakasundo, sapagkat hindi maganda sa isang katawan, maging yung katawan mo, pagka ang lahat ng parts ng katawan mo, hindi nagkakasundo. Nag-aaway-away. Mambihira. Akalain mo, sarili mong kamay sinusuntok ka. Sarili mong paa sinisipa ka. Sarili mong bibig, minumura mo yung katawan mo. Ha? Nag-i-enjoy ka ba pag ganyan ang katawan mo? You will never enjoy. Amen? Kaya, don't talk against the body of Christ. Don't talk against ibang kapatiran. Bakit? Because kung totoo kang kasama sa katawan ni Kristo, kasama rin siya sa katawan ni Kristo, sinong sinasaktan mo, kasama mo na nakakabit sa katawan ni Kristo. Kaya wala tayong magkarapatan, mga kapatid, magsalita dito, isa kasi. Alam, pinakamaganda, you pray for him, you pray for her, because siya rin, kagaya mo, kagaya natin, ay pare-pares tayo na nakakabit sa katawan ni Kristo. Come on, amen? Pare-parehas tayo eh. Ha? Parang sa mag-asawa. Alam niyo sa inyong mag-asawa, ang sabi ng Biblia, after wedding, you are now one flesh. Come on, amen? Isang katawan na lang kayo. Kaya hindi mo pwedeng murahin si Mrs. mo. Hindi mo pwedeng murahin si Mr. mo. Hindi mo pwedeng saktan si Mrs. mo. Hindi mo pwedeng saktan si Mr. mo. By words, physical. Physical by words, no. Bakit? Pag sinaktan mo yung Mrs. mo, by words, physical, anong sabi ng Biblia? Sinasaktan mo yung sarili mo. Ganon din ang simbahan. Naunawan natin, mga kapatid. At saka hindi rin po pwede, mga kapatid, na hindi tayo nag-i-involve sapagkat, look, tinan nyo yung katawan natin. Tanong, iba't ibang parts ito, but they have their involvement each other. Nakuha nyo? Tanong mo itong katawang ito, paano siya madadala doon sa kabila? By my foot. Tama? Ha? Paano lalakas ito? Sa pamamagitan nito. Di ba? Sa pamamagitan ng kamay, kung anong gagawin niya, kukunin yung kutsara, kukutsara yung pagkain, kakain, para lumakas ito. So makita nyo, anong napansin natin, mga kapatid? Nagtutulungan yung body parts dapat natin. Ganon din po dapat tayo sa katawan ni Kristo. Nagtutulungan po tayo. Paano tayo magtutulungan kung hindi tayo nagkakasundo? Kinakailangan bago magtulungan, meron munang dapat pagkakasundo. Kaya dapat, mga kapatid, as a part of Christ's body,
His own body, not your body, but Christ's body. Doon tayo nakakonect, mga kapatid. Doon tayo connected. So anong kailangan natin? We need to unite. We need to be united. Nakikinig mga kapatid? So that, pangalawa na sinabi ko sa inyo nakaraan ay magkaroon tayo ng one spirit. Because we have only one kind of the Holy Spirit. Amen? Isang uri lamang mga kapatid. Yung ating Holy Spirit na nakatira sa bawat isa sa atin. Kaya makita nyo, kung ang banal na Espiritu ay iisang uri lamang mga kapatid, dapat iisa rin yung puso natin. Dapat iisa rin yung kaisipan natin. Bakit? Kasi ang pinakamaganda na pinaka-mind dapat natin is the Holy Spirit. Do you understand me mga kapatid? Ulitin ko yung sinasabi ko. Ang pinakamaganda na mind ng bawat Kristiyano, it must be the Holy Spirit. You know why? Because the Holy Spirit is our comforter. The Holy Spirit is our guide. The Holy Spirit is our teacher. The Holy Spirit is our wisdom. The Holy Spirit, mga kapatid, siya yung nakatira sa iyo. Kaya siya dapat na nagtuturo sa iyo. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung sasabihin mo, ito yung iisipin mo, ito yung gagawin mo. Punta ka doon, mag-involve ka sa church. Ha? Naunawan natin? Kaya hindi tayo pwedeng magkakaiba-iba ng utak. Hindi tayo pwedeng magkakaiba-iba ng puso. Dapat isa lang yung soul natin, isa lang yung spirit natin, isa lamang yung heart natin, isa lamang yung main activities natin. Oh, maganda yung sinabi ni Paul in the book of Romans. Anong sabi niya? Romans 12:16. Be of the same mind. Amen. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceits. Amen? Dapat isa lang yung utak natin. Isa lamang yung kaisipan natin. Amen? Isa lamang yung puso natin. Because we have only one Spirit. We have only one kind of Holy Spirit. O sabi pa ni Paul, Romans 15:16, that you may with one mind and one mouth. Come on, amen. Ha? Amen, mga tatay. That ye may with one mind, one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. One mouth, one mind. Amen. Huh? 2 Corinthians 13:11. Finally, brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind. Live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Philippians 1:27. That ye stand fast in one spirit, with one mind, amen, striving together for that faith of the gospel. One spirit, with one mind. Amen. Amen. 1 Peter 3:8. Finally, be ye all of one mind. Be ye all of one mind, having compassion one another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Maging mapitagan, maging magalang sa isa't isa. Amen. Kaya alam nyo, napakaganda. What unite us in the church? One body. We have only one body. We have only one spirit. Amen. Alam nyo, ang ganda, tinan mo. Tignan nyo po. Let's go to Galatians. Kung ganito lahat ang spirit natin. Walang nakahalong bad spirit. Walang nakahalong evil spirit.
Ha? Walang nakahalong spirit of the flesh. Amen. Pero anong meron sa atin? Tinan mo, tinan nyo to. Alam nyo, pagka ang meron sa atin is spirit of the flesh, works of the flesh, ano nakalagay dyan? Ano yung mga works of the flesh? Adultery, fornication, uncleanness, amen? Lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred. Kaya nyo yan? Ang hirap kayo mabuhay, mga kapatid. Ang hirap kayo matulog na may hatred ka. Anniversary, hindi ka masaya. Bakit? May hatred ka. Paano ka magdadala ng bisita kung may hatred ka sa sarili mong katawan? Parehas kayo na konektado sa parehas kayo na parts ng body ni Kristo. Ikaw may hatred ka. Ha? Come on, amen. Ano pa? Variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, inggit. Alam nyo, ang inggit talagang grabe yan. Kaya dito sa church, walang inggitan. Amen. Tanggalin natin yung inggitan. Tanggalin natin yung hatred. Ha? Murders, drunkenness, revelings. Ha? And such like, sabi ni Paul, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Alam mo, pag meron kang ganun, mga kapatid, hindi ka karapat dapat sa kingdom ng Diyos. Walang may ganyan na pag-uugali at puso at kaisipan, makinig kayo na maigi, hindi tayo nararapat sa kingdom ng Diyos. Alam nyo, kung meron kayong hatred, mga kapatid, doon kayo sa kingdom ni Kibuloy. Ano ngayon? Meron kay Kibuloy, mga kapatid. Si Kibuloy nagtatago na ngayon. Di ba? Doon kayo. Pero dito sa kingdom ni Kristo, wala ditong mga may hatred. Come on, amen. Wala dito, mga kapatid, yung may mga envy. Wala dito yung mga may strife. Anong meron dito? But the fruit of the Spirit is love. Amen. Pinakamaganda pag sinabi natin na, punta tayo sa church, tumulong tayo sa construction. Pinakamaganda, mga kapatid, we always love to do it. Ha? Hindi yung magagalit na naman kayo. Si Pastor, grabe. Kung sarili ko lang, mga kapatid, wala na akong pakialam sa inyo. Pero hindi. Nasa iisang katawan tayo ni Kristo. So kinakailangan, mga kapatid, iisang katawan tayo nakakabit, iisang banal na espiritu, merong siyang nakatira sa bawat isa sa atin. So dapat iisa yung spirit natin. May love tayo sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, nakikinig tayo? May joy tayo sa gawain ng Panginoon. May peace tayo sa gawain ng Diyos. Nandyan yung long suffering natin. Nandyan yung gentleness natin. Nandyan yung goodness. Nandyan yung faith. Nandyan yung meekness. Nandyan yung temperance. Alam nyo, pag ganyan ang spirit natin sa church, mga kapatid, isang araw lang yung ginawa namin dyan, tapos na yan. Isang araw lang yung paglilinis sa kalsada natin, tapos na yan. Ha? Tumira lang dyan, 2 senior citizen lang tumira. Ha? O katulad ngayon, mga kapatid, meron tayong pag-ibig na magdala ng bisita. Because this is not my occasion, this is Christ's occasion. Amen. Dapat iisa yung testimony natin sa church, mga kapatid. Walang iba kundi yung fruit of the Spirit. Hindi dapat tayo makikitaan ng drunkenness.
Oh, sige, makipag-inuman ka, di bugbugin ka ulit. Ha? Ayaw nyo makinig sa pulpito eh. Nakikinig mga kapatid. Sige, manigarilyo kayo. Ha? Manigarilyo kayo. May ano din. Mag-inom lang kayo. Manigarilyo kayo. Sige, yan ang gusto nyo. Ha? Sige, no problem. Pero isang araw, maniningil yan. At pag naningil yan, hindi nyo magugustuhan. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo, napakasarap mga kapatid, na ang pabueluhin natin sa ating mga sarili is the Holy Spirit of God. Saan tayo dadalhin? Love. Amen? Saan tayo pagbubuhangin? Saan tayo pagbubungahin ng Holy Spirit? Love, joy, peace. Amen? Long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ha? Napakaganda. Diyan tayo dadalhin. Ha? Nakikinig mga kapatid? Diyan tayo dadalhin. Pag nagbunga ang Holy Spirit sa buhay natin, sasabihin ko sa inyo, kayang pinakamaganda, ang sabi ko sa inyo nung linggo, yung Holy Spirit ang nag-a-activate sa atin. Siya yung nag-a-activate sa atin sa gawain ng Diyos. Siya yung nag-a-activate sa atin sa fellowship natin sa bawat isa. Ano ang ibig sabihin ng fellowship? Closeness. Kaya ang closeness natin ay hindi sa pera. Ang closeness natin mga kapatid, hindi dahilan sa pinapahiraman mo ako ng pera. No. Ang closeness natin dapat sa isa't isa sapagkat nasa katawan tayo ni Kristo is the Holy Spirit of God. Yung trabaho ng banal na Espiritu na pinapayagan natin sa sarili natin, that must be our closeness. Amen. Amen. Yan ang pinakamaganda mga kapatid na dapat natin pagsikapan. I hope nagkakaunawan tayo. Isa lang, nasa isang katawan tayo. Meron lamang tayo isang Holy Spirit. And then number 3, we have only one hope. Tama? Tingnan nyo, ano sabi ng Bible dyan? Ephesians. Let's go to Ephesians. Okay? Ano nakalagay dyan? One body, one spirit, and then one hope. Amen? One hope. Anong ibig sabihin yung hope dyan? Our expectation. Our confidence. Amen? Yung inaasahan natin, yung pag-asa natin, yung lakas ng loob natin, yung tiwala natin, yung pagkumpiyansa natin, yung matibay na paniniwala natin. Hope, our hope must be our expectation. Our hope must be our confidence. That's the glorious future we have. Diyan tayo tinawag ng Diyos. Amen? Alam niyo, napakaganda sa atin. Meron tayong future. Meron tayong eternal future. Nakikinig? Kaya nga dapat doon tayo magkakaisa sa ating eternal future. Isang araw mga kapatid, kung totoong tinanggap niyo si Kristo, tinanggap kong Panginoon, tinanggap natin si Kristo, isa lang yung pupuntahan natin. Isa lang yung hope natin. Isa lang yung future natin. Amen? Dito, this is not the final. Nagsisimula pa lang tayo, nakikinig tayo. Ang pinali pagdating natin sa langit. Amen. Kaya nga dito pa lamang, kung alam natin ng ating future mga kapatid ay hanggang langit, bakit hindi tayo magkaisa? Bakit may sarili kang mundo? Dapat iisa lang ang mundo natin. Ang mundo ng Kristyanismo. Amen. Dapat isa lang ang world natin, not worldliness, but the world of Christianism. That must be our world.
That must be our kingdom. Hindi yung kingdom ng kasalanan. Hindi yung kingdom ni Kibuloy. Hindi yung kingdom ng kalokohan. But it must be the kingdom of Jesus, the kingdom of Christ, the kingdom of God. And if we belong to the kingdom of God, mga kapatid, magkaisa tayo. Isa lang yung mind natin. Isa lang yung word, mouth natin, mga kapatid, to glorify God. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, maging sa GC ninyo, maging sa GC ng church, anong pinapakita natin dyan dapat, mga kapatid? Lahat ng activities ng kingdom ng Kristyanismo. Don't get involved to the kingdom of Satan. Amen. Hey, Christian people, members of this church, don't go to the kingdom of Satan. Kapatid, i-intact natin yung sarili natin sa kingdom ng Diyos. Kaya nga dapat isa lamang tayo dito sa simbahan ni Kristo. We have only one body, one spirit, and one hope. Don't get involved to the kingdom of Satan. You will never ever go to the kingdom of Satan, brethren. Huwag kayong lalagpas sa kingdom ni Satanas. Meron tayong tamang boundary. Pag ito ang boundary natin, pag ito ang landmark natin, pag ito ang mohon natin, diyan ka lang. Tingnan nyo, kayo na naman. Nasaan kayo mga nagbalikatan? Balik sa sigarilyo. Balik sa kamunduhan. Balik sa alak. Balik sa barkada. Is that your kingdom? Ha? Dapat mag-involve kayo sa kingdom ng Kristyanismo. Di ba? Doon kayo makikiisa sa mundo ni Satanas? Ha? Samantalang ang ganda-ganda dito. Sabi nga namin ni Brad Dami kanina, tinan mo, pupunta kayo doon, bahay ng may bahay, maninigarilyo. Ikaw pumunta ka na lang dito, nagpala ka dyan, pinagpala ka pa. Mga kapatid, maging kayo mga tatay, nanay, mahirap bang, nakakalito ba, mahirap bang unawain ang salita ng Diyos na ito? Sa totoo ng mga kapatid, ang nakakalito, kamunduhan. Pero ang salita ng Diyos, napakaliwanag unawain. At hindi nakakapagod sundin. Ang mundo nakakapagod. Ang daming nag-aagawan. Aagawin ka ni Satana, aagawin ka ni sigarilyo, aagawin ka ng alak, aagawin ka ng barkada mo. Magiinuman kayo dyan. Mamaya bugbugan na. That's good for you. Kasi hindi ka sumusunod. Ha? Kaya nga, minsan, mga magulang na pinagtataguan, tinutolerate yun yung mga anak ninyo. Pambira si Sinegong noon. Sabi ko, kung hindi ko lang pinipigilan sarili ko, pambira. Pati si Misha, isip-isip ko, basag kayo sa akin. Ha? Sa totoo lang mga kapatid, mas maganda nga sabi nga natin, pilayin na kita. Mas magandang ako pipilay sa iyo kaysa pilayin ka ng alak. Mas maganda ako pipilay sa iyo kaysa pilayin ka ng sigarilyo.
Mas maganda ako na pipilay sa'yo bago ka bulagin ng kung sino-sino. Bago ka bulagin ng kasuntukan mo, bulagin na kita. Nagkakaunawan tayo. Mga kapatid, hindi ako perfectong ama, alam niyo ng mga anak ko. Hindi ako perfectong pastor, alam niyo yan mga members. Pero mga kapatid, pinakamagandang sikapin natin, dito tayo magkasundo sa salita ng Diyos. I hope nakikinig kayo ngayong gabi. Wag niyo akong aakusahan. Grabe naman si pastor. Mahala kayo kung ano, ayaw niyo yung sinasabi ko, no problem. Hindi ko pinipilit. Pero sa mga anak ko, hindi po pwedeng hindi ko sila pilitin sa tama. And I will never give them the option to choose what is right and wrong. No. Isa lang option nila, to choose what is right. Yun lang. What is right is right. I will never give them the option. Because there is no option what is right. Kung anong tama, yan na yan. Ayaw, nakikinig tayo mga kapatid. Kaya ngayon, dito tayo. Pambira. Napakaganda ito. Meron tayong isang katawan ni Kristo. Meron tayong isang spirit, that's the Holy Spirit of God. He knows everything. Alam ng banal na Espiritu ko kung ano ang nararapat para sa ating mga anak ng Diyos. And we have only one hope. Nakikinig tayo mga kapatid. Kaya ako nagpupursige, kaya ako tuloy-tuloy lang ako biyan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sigurado yung pag-asa ko. Amen. Sigurado yung pag-asa ko. Hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ako pwedeng mag-quit. Hindi pwede akong pigilan ng iba and then I'm stopped. I'm quit. No. Bakit? Sigurado yung direksyon ko. Sigurado yung pupuntahan ko. Sigurado ito. Hindi ko sisiguraduhin pa lamang. Hindi. Malay ko baka sigurado balang araw. No. Sigurado ako. Ngayon pa lamang sigurado ako. 100%. Hindi ako nang huhula. Hindi ako sana sigurado. No. Sigurado ito. Kaya kahit anong mangyari, kahit na anong gawin sa akin ng dyablo, kaya nga kahit anong gawin sa atin ng dyablo, akusahan tayo ng dyablo, at gawin tayong masama ng dyablo mga kapatid, at hilain tayo ng dyablo to stop, hilain tayo ng dyablo to quit, but don't quit. Don't quit. Lalo na pag may mga ganitong klaseng okasyon, get involved. Don't create another spirit in you. Don't get involved to the kingdom, to the activities of Satan. Tingnan nyo. Pag tumigil tayo sa simbahan, tuloy pa rin ang gawain ng Diyos. Pansin nyo ba yun? Kaya nakakaya pag tumigil ka. Tatay ka, nanay ka, kabataan ka. Tignan nyo, tuloy-tuloy lang. Hindi kayo tutulong, tuloy-tuloy. Hindi nyo napansin yun. You quit. Pag bumalik ka, tuloy-tuloy ang gawain. Hindi nyo napansin yun. Hindi ka mag-a-attend, tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos. Hindi ka magbibigay ng tithes and offering mo, tuloy-tuloy. I know
Marami sa inyo, matatagal na kayo. Pero pag may hawak kayong malaking pera, hindi kayo marunong mag-tithes. Kahit tithes man lang sana, kahit wala ng offering. Sige nga, kailan kayo nagkaroon ng pera, pero hindi kayo nag-tithes. Pero tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos. Remember that? Naalala niyo yun? Nung nakahawak kayo ng pera, pero nag-tithes ka ba? Pero tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos. Nakikinig tayo. Kaya ngayong gabi, anong klaseng spirit meron sa'yo? Anong klaseng pag-asa meron ka? Saan ka nakakonect na katawan? Ayok, nakikinig tayo ngayong gabi. Sige nga. Oh. Kita niyo naman, biyan ng Panginoon. Lunes, may mga squatters pa tayo dyan. Pagbalik niyo ng Wednesday, malinis na. Ha? Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy. Pero ang tanong ko ngayon, nag-function ka ba? Nag-function ka ba? Ginawa mo ba yung dapat mong gawin as a part of Christ's body? Alam mo, itong katawan ko na ito, pag palyado na ito, wala nang silbi ito. Now, ngayong gabi, mga kapatid, maririnig niyo ulit sa akin ito, linggo ng hapon. Ang ganda. Alam niyo, ibang blessing natin pag solid tayo. Ibang blessing natin pag united tayo kay Kristo as Christ's body. Now, tumayo tayo lahat. Everybody stand up. Lumapit sa altar. At ang magandang panalangin ninyo sa altar gawin, huwag dyan sa upuan. Alam, magandang panalangin nyo, Panginoon, kinakailangan itong tatlong ito ang rason bakit dapat ako ay iisa lamang. Makikipagkasundo sa simbahang ito. Remember those three. One body, one spirit, and one hope. Don't ever create your own spirit. Pag nag-create ka pa ng hindi mula sa banal na espiritu, evil spirit na yan. Samantalang mga kapatid, ang ganda. Pag united tayo, may unity tayo, iisa tayo. Wow. Magandang gawin natin. Mangako tayo ngayong gabi. Sabi natin, Panginoon, kinakailangan, hindi yung spirit kong susundin ko, kundi spirit, the Holy Spirit of God. At kung susundin nyo yun, magkakaisa tayo dito. Pare-parehas ang spirit natin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Oh God, hindi ko pa alam kung sino po nakaunawa, nakaintindi. Pero pinag-pray ko po sa inyo, Panginoon, ang mensaheng ito. Kayo po nakakaalam kung meron po silang ibang activities, ibang ginagawa sa ginagawa po namin bilang mga itinalaga po ninyo, Panginoon, in your own body, oh God. Bakit po yung iba hindi masumpungan sa katawan ninyo? They are not functioning. Kayo na po nakakaalam, Panginoon. Nilalapit ko po sa inyo
ng bawat isa ay mag-function, Panginoon. Para mas marami po, Panginoon, ang magagawa ng simbahan po ninyo. Kung lahat kami ay kikilos, lahat kami nagkakasundo, lahat kami ay iisa para po sa inyo, Panginoon. Please, O God, help everyone. Bless everyone, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, so I hope may natutunan tayo. Amen. Palagay nyo, may natutunan ba kayo?